So, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Okay, so ituloy po natin yung ating pag-aaral nung nakaraang linggo. We are talking about our God. Mahalaga na nakikilala natin siya at nauunawaan natin yung mga katangian niya o yung tinatawag nating mga virtues. Nung nakaraan, pinag-usapan natin yung problema ng mga tao, ng mga unbelievers. Pangalawa, yung burden of fruit tungkol sa Diyos ay hindi po natin trabaho yun. Iwan mo yun, iwan natin yun doon sa mga hindi nananampalataya hanggang sa sila ay mag-perish. Sapagkat ang Panginoon ay hindi niya ikikater yung curiosity ng tao at tayo, ang gawin natin, pag ang Diyos ay nagpakilala sa iyo doon sa level na ipinahayag niya ang kanyang sarili, so mag-work tayo doon sa area na yon. Okay? At pinag-usapan din natin last time yung error ng tao sa pagde-define tungkol sa ating Diyos. Okay? So sa araw na to, natalakay din po natin, partly, ito pong pangalan na binigay ng Panginoon. Actually, this is not a name. At hindi rin po ito description. Ito po ay pagpapakita na ang Diyos ay hindi kayang i-contain sa iilang mga bagay. Wala kang po pwedeng ibigay na pangalan sa Kanya sapagkat Siya yung sumasalahat ng bagay. Okay? Ano po ibig sabihin ng I am who I am? Gaya ng Kanyang pagpapahayag kay Moses, He is who He is or I shall be what I shall be. Okay? So, ang ibig pong sabihin nun, He is the ultimate and uncreated being. He who is Jehovah or Yahweh, the God Almighty and the sovereign ruler over the whole creation. He is self-existent and self-sufficient. Ito po yung mga pag-aaralan natin ngayon. Who does not need anything. He is omnipotent, omniscient, unchangeable in His promises, infinite and eternal God who created all things and the sustainer of all things. He is the absolute determiner and the Lord of all history. All created being is revelational of Him, but nothing defines Him. Okay? So, unti-unti po nating maunawaan ang mga kahulugan po ng mga salitang ito. So, sa araw na ito, tatlo po yung ating pag-aaralan. Una, yung incomprehensibility ng ating Panginoon. Pangalawa, yung kanyang aseity. Pangatlo, yung kanyang immutability. Ito pong tatlo, mga kapatid, ay mahalaga na maintindihan so that maging malinaw yung ating pagkakilala sa ating Panginoon. Amen. Okay, so unahin na po natin yung una, incomprehensibility. Alam niyo ba mga kapatid, maraming mga tao ang nire-reject nila yung idea ng Trinity. Kasi nga naman, saan ka nakakita ng Diyos na iisang Diyos and yet three diverse or tatlong persona. So hindi nila matanggap yung ano na yon. Parang dahil nga sa hindi nila kayang maunawaan yung statement na yon, pinipilit nila na, tatlo ang Diyos nyo. Ganon, no? Pero hindi po yon. Gaya po ng nire-recite natin sa Shema Israel, Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. Okay, tatandaan nyo po yan, no? Iisa lang ang Diyos natin. Pero ayon sa kanyang kapahayagan ay ipinahayag niya na yung Diyos na nagpakilala sa kanila nung Old Testament, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, ay tatlong persona. Kaya nga nang dumating yung bugtong na anak, nung nagkatawang tao, nagulantang silang lahat. May anak, di ba? So, lahat po ng iyon ay testimonyo ng Panginoon o pagpapahayag niya ng kanyang sarili upang mapaglingkuran natin siya doon sa level na nais niya para sa atin. Alam niyo mga kapatid, isipin niyo po ito. Papaano yung isang tao
tayo po ay finite being. Ano po ba ibig sabihin ng finite being? Tayo po ay limited sa lahat ng capacity. Sapagkat ang buong orientation natin, mga kapatid, ipinanganak lang tayo sa material na mundong ito. Ang nakita mo lamang, yung mga bagay na nakikita lang ng mata mo, yung nape-perceive ng iyong tenga, yung naaamoy mo, yung nararamdaman ng iyong mga skin, doon lang tayo oriented. Paano mo maintindihan yung Diyos na gumawa ng lahat ng bagay? How can you explain heaven? Kaya bang matarok ng pag-iisip ng tao yung heaven? Kaya mo bang fully i-explain yung salitang eternal, omnipotent, lahat ng mga attributes na patungkol sa Panginoon? Kaya bang exhaustively yung isip ng tao, yung kanyang mental faculties, kaya niya bang i-explain ang lahat ng iyon? Wala. Impossible for us. Kasi nga, we are a finite being. Limited in capacity and understanding. Na ang ating orientation lamang ay completely dito lamang sa tinatawag nating known universe. How can we understand and fully know the infinite and incomprehensible God? Yan po yung matinding tanong. Papaano? Pagsama-samahin mo na lahat ng matatalinong tao sa balat ng lupa, hindi nila kayang unawain yung isip ng Panginoon. Gaya ng kanyang sinabi sa Isaiah chapter 40, bahagi ng ating scripture reading kanina. Do you not know? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, does not become weary or tired. His understanding is, pakibasa nga po, unsearchable or inscrutable. Hindi kayang malirip ng ating payak na pag-iisip. Yan po ang ating Diyos. Kaya nga, walang saysay, mga kapatid, na ipilit mo sa hindi mananampalataya, kumbinsin mo siya na ipaliwanag ang tungkol sa ating Diyos, mauubos lang lahat ng ano mo, hindi pa rin siya maniniwala. Kasi ang taong hindi nananampalataya ay sinusuppress niya yung katotohanan. At tayo rin, limited lang ang kaya natang ipaliwanag tungkol sa ating Diyos. Actually, yung ating paniniwala sa Panginoon ay biyaya lamang ng Panginoon na maintindihan at makilala natin siya. Amen. Sa Romans chapter 11, who has known the mind of the Lord? Meron na ba? Minsan ang tao mas magaling pa siya sa Diyos. Gusto niyang ipakita na mas matalino pa siya sa Diyos. Who has known the mind of the Lord? Or who has been His counselor? Kailangan niya ba ang payo ng tao? Kailangan niya ba yung advice natin? Kailangan ba niya yung suggestion natin? Kailan niya tayo kinonsulta? Meron ba? Nung si Job ay nakipagtunggali sa Panginoon, yan ang sinabi ng Panginoon, saan ka, Job? Alam mo ba kung saan yung imbaka ng mga nyebe? Alam mo ba kung papaano yung mga ganitong mga bagay na nangyayari sa balat ng lupa? Walang alam si Job. Bagamat si Job ay napakatalinong tao. We know nothing. Ang isip ng tao hanggang ngayon nga, hindi pa rin ng ating mga scientists, hanggang ngayon, hindi pa rin nila lubos maisip kung gaano kalawak talaga ang universe, bagamat may mga teorya sila. Yung edge ng universe, yung kalaliman ng ngalan ng dagat, hirap na tayong i-explore at maintindihan pa yung ibang mga creatures dito sa balat ng lupa. Yung pa kayang kikilalanin mo yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay? Paano ipapaunawa yung Diyos? Ito kasing known universe is composed of matter, space, and time. Ang lahat ng iyon ay ginawa ng Panginoon. Pero si God, hindi siya bound doon, hindi siya correlative sa mga bagay na yon.
Hindi siya bound ng ating time. Hindi siya bound ng space. Hindi siya limited ng space. Sa atin, malayo na yung ilang kilometro. Pero si God, kahit na yung distance ng mga planets to one another, hindi bound si God sa mga space. At walang time na pwede mong i-assign sa Panginoon. Wala siyang past, present, and yes, tomorrow, katulad natin. Ang Diyos natin is ever present sa lahat ng panahon. How can you explain that? How can we explain spiritual matter? Hanggang ngayon nga, yung mga tao, problema na nila, paano papaliwanag yung kaluluwa, na may kaluluwa yung tao? How can we explain spiritual things? How can we explain heavenly things? Kaya nga sabi nga ni Jesus, kung hindi ninyo paniniwalaan ang mga bagay na sinasabi ko na mga makalupa pa lamang, how much more na maintindihan nyo ang mga bagay na makalangit? That even Paul, sa 2 Corinthians chapter 12, nag-testify na there was a man, hindi niya sinabi kung siya yun, basta merong tao na dinala ng Panginoon sa tinatawag na third heaven at walang words na pwedeng i-express kung ano yung mga bagay na nasaksihan niya. Amen. So, or who has been his counselor, who has ever given to God that God should repay him? Meron ka bang may ambag kay God? Meron ka bang may regalo kay God? Pwede mo bang tulungan si God sa mga dapat niyang gawin? Meron bang sagot sa mga tanong na yon? Merong nag-attempt niyan, si Sarah, yung asawa ni Abraham. Di ba? Dahil nga natagalan siya sa pangako ng Panginoon, siguro pumasa sa isip niya, tulungan ko kaya si God. Ibigay ko itong katulong namin sa aking asawang si Abraham para magkaanak na ako sa kanya. So, ano nangyayari? Problema. Because ang Diyos, hindi niya kailangan ng tulong natin. Okay, isa yan sa mga pag-uusapan natin ngayon. For from Him and through Him and for Him are all things. Sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay at para sa Kanya. Amen. So another verse is Isaiah chapter 55, verses 58 to 59. For my thoughts are not your thoughts. Ganun kalayo. Kaya nga, wag nating aakalain na si God ay kaya nating i-explain fully. Nor are your ways are my ways. Magkaiba tayo mga kapatid ng orientation. Malayong malayo, declares the Lord. For as heaven is higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Amen? Our God is incomprehensible. Hindi natin siya kayang ipaliwanag fully and exhaustively. Nauunawaan lang natin ang ating Diyos doon sa paraan na ni-reveal niya yung kanyang sarili sa atin. Amen? For God to be known to a finite creature na tulad natin, He must reveal Himself. Yan po. Doon lang sa level. We are able to receive the revelation of God through faith. And therefore, the world is also knowable to us on a finite level. Kung wala rin tayo, kung di rin tayo binigyan ni God ng faith, kasi sa Kanya nang galing yun ang lahat ng bagay. Kung hindi niya rin tayo binigyan ng faith, at kung hindi niya rin tayo binigyan ng pangunawa, hindi rin natin siya makikilala. So, magpasalamat tayo mga kapatid sapagkat isa tayo sa mga pinili at hinirang ng Panginoon na makilala at maunawaan siya upang magkaroon tayo ng pagkakataon na paglingkuran siya to glorify His name. Amen. Okay. Through His revelation, we could now understand that God created this universe according to His eternal plan. So, unlike sa mga scientists na parang inaano lang nila na ito ay ginawa ng ganito, ito ay nag-exist yung mga planet, samantalang ang Diyos ay napakalinaw, napaka-precise. Sinabi niya kung paano niya ginawa ang universe, paano niya ginawa ang tao, paano nagsimula ang lahat, male and female, ginawa ng Panginoon. It was good. At lahat ng ito ay may purpose. Pero ang mga scientists, hindi nila makita, kahit na matatalino sila,
hindi nila kayang ma-perceive yung purposes ng Panginoon. Pero doon sa mga pinagkalooban niya ng Espiritu Santo, ay nauunawaan natin sa tulong niya yung mga bagay na nais ng Panginoon. We can only know partly. Kahit kami na mga tagapagturo, limited lang din ang kaya namin ipaliwanag. Amen? Doon lang sa level na ipinahayag niya yung kanyang sarili. We can know partly about God and His purpose, but not exhaustively, because what? God is beyond our knowledge. Yan po yung katotohanan. God is beyond our knowledge. Hindi natin kayang bibigay yung ating brain to understand to fully understand ang ating Diyos. Hindi kaya. Kaya nga, sabi ng Panginoon, pag hindi ninyo tinanggap ang aking patotoo, you will die on your sins. Amen? It is impossible for finite creatures to fully comprehend the infinite God and to grasp the totality of His nature and being exhaustively would require a mind equal to God. And that is a total impossibility. Amen? Para makilala mo ang Diyos, maunawaan mo siya, kung gusto mo siyang fully na maintindihan, kinakailangan meron kang isip at pangunawa na tulad dun sa Kanya. Kaso kailanman hindi yun mangyayari. Pigain mo man ang iyong isip, hindi mo kayang unawain exhaustively ang ating Diyos. Sapagkat napakalayo ng agwat ng Kanyang pag-iisip sa ating pag-iisip, ang Kanyang daan sa ating mga daan. Amen? Ito mga kapatid ay sinishare ko sa inyo sapagkat mahalaga na makita natin yung distinction between Creator and the creature. Amen? Sapagkat dito nagkaroon ng maraming problem ang ilang mga tagapagturo. Hindi nila nakikita. Actually, may mga preachers nagtuturo na katulad ni Kenneth Copeland, mag-ingat po kayo sa mga teachings niya. Na nung ginawa daw tayo ni God na like Him, ay talagang Diyos tayo. Mga kapatid, bagamat we are children of God, but we are only creatures. Amen. We have no power like God. Ang tinuturo ni Kenneth Copeland, lumagpas siya. May mga communicable attributes si God na isinare sa atin, tulad ng knowledge, understanding, sa ating personality, yung kanyang holiness, yung kanyang righteousness. Pero may mga incommunicable na mga attributes, katulad ng kanyang pagiging infinite, yung kanyang pagiging eternal. Tayo, meron tayong creativity, galing din sa Diyos yun eh. Pero limited yung mga ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya dapat alam natin yung boundary ng creature at ng creator. Nang sa ganon, hindi tataas yung palagay natin sa ating mga sarili. Problema yan na marami mga churches. Okay. So ngayon, ang ating pagkakaunawa sa Panginoon ay nag-i-increase through faith as we grow in faith and obedience to Him. Kahit kami naman, mga takapagturo, mga kapatid, ang aming pagkakaunawa kay God, hindi kagad binigay ni God from the beginning. Kailangan din namin mag-grow. Kailangan namin ma-endure ang lahat ng bagay na nilagay ni God sa ating daanan. In obedience, in faith, padadaanin ka rin ng Panginoon sa mga crisis para doon mo siya nakikita at nauunawaan ng lubusan. Unti-unti. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin kami. Tumatanda na kami sa pag-aaral, pero nag-increase kami sa knowledge, pero fully, exhaustively, hindi pa rin namin kayang ipaliwanag kung ano talaga ang Panginoon. Amen. Because we are a finite being. But because He is infinite and eternal, His incomprehensible never diminishes. Kahit na nag-grow tayo sa knowledge and understanding.
Ang mahalaga, nag-grow tayo sa truth about Him. Nakikilala natin siya doon sa tinatawag na finite level. Okay. So another topic na ating pag-uusapan ngayon is about the aseity ng ating Panginoon. What is aseity? Mahalaga ito, mga kapatid, na maintindihan natin. Ang ibig po sabihin ng aseity ay ang Diyos na ating sinasamba o yung Diyos ng Biblia is self-existent and self-sufficient. Ano po ba ibig sabihin ng dalawang bagay na to? Amen? Alam niyo ba, sa totoo lang, marami mga churches, marami mga Kristiyano lito sa area na ito. Ang Diyos natin, ang ibig sabihin ng self-existent and self-sufficient, ang Diyos natin, God exists in and of Himself. He is absolutely independent from His creation. He is complete in Himself. Hindi niya na kailangan yung mga bagay na outside Him. He is complete. He exists. He is sufficient in themselves. Okay? Sa triune God. Gaya ng sinasabi sa Acts chapter 17, verse 24 to 28. Sabi ni Apostol Pablo, "The God who made the world and all things in it, since He is the Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands." Kasi ang buong pagkakakala talaga ng mga tao noon, ang Diyos ay nananahan sa mga templo. Actually, magpahanggang ngayon, even yung mga Christians ang thinking nila, si God ay nakatira sa building na ito, sa mga churches. Dala-dala natin yung ganong kaisipan, galing pa doon sa pinanggalingan nating pagan na pagkakaunawa. Tatandaan natin, ang Diyos ay nananahan sa atin hindi po sa building na ito. This is just a building. This is a place of gathering. Kaya nga, dapat nating maunawaan that we are the church. Ang Holy Spirit ay nagdidwell sa ating kalagitnaan. Where there are 2 or 3 gathered in my name, I am there in their midst. Not the building per se. Dapat po nating maintindihan yan. Okay? He does not dwell in temples made with hands, nor is He served by human hands as though He needed anything. Ito po, mga kapatid, ang mahalaga. Walang pangangailangan yung Diyos na ating sinasamba, bagamat pinaglilingkuran natin siya. Yan po ang isang malaking katotohanan. Wala siyang pangangailangan. Nagsiserve tayo, mga kapatid, sa Kanya ay dahil pasasalamat natin, gratitude natin sa Kanyang pagliligtas. Sa privilege din natin yun yung makapag-participate ka na mag-work sa Kanyang kingdom. Pero hindi yun kailangan ni God. Tayo ang nangangailangan nun, mga kapatid. Baka nagkakamali tayo na akala natin yung paglilingkod natin dito, yung pagbibigay natin ng ikapo, nakakatulong ka kay God. Actually, hindi niya kailangan ng ikapo. Yung ikapo ay ginagamit din para sa atin makapag-work tayo in propagating the kingdom of God. Walang kailangan ng Diyos. At iyan ang mahalagang dapat maintindihan ng maraming mga Kristiyano sapagkat dito nalilito ang marami. Amen? Since He Himself gives to all people life and breath and all things, for in Him we live and we move and exist. Kaya pala tayo nakakapag-serve, dahil sa Kanya rin. Kaya pala tayo nakapagbibigay dahil din sa Kanya. Amen. Nagagawa natin ang lahat because of Him, sapagkat Siya yung sumasa lahat. Siya yung nagbibigay sa atin ng ability upang makapag-obey. Siya yung nagbibigay sa atin ng lakas upang makapag-serve. Sa Kanya galing din ang lahat ng bagay. Amen.
So, yan po yung ibig sabihin ng God is self-contained. Sufficient na siya sa kanyang sarili. He can exist even without the universe. He can exist even without us. Hindi po siya katulad ng mga Diyos-Diyosan ng mga Romans at ng Greek na kapag hindi na daw, wala na daw nagpe-pray sa kanya, ay magpe-perish na yung mga gods na yon. Kaya kailangan may nagpe-pray sa kanya. Ang Diyos natin is self-contained God. He is not dependent on, nor does He owe anything to man. Bagkus yung tao ang nangangailangan sa Kanya at yung tao ang hindi po pwede mag-exist without siya. Yan po ang ibig sabihin ng aseity. Sa aseity ng ating Diyos, actually, dyan nakabase ang lahat ng Kanyang mga attributes. Amen? He doesn't require anything from anyone outside of Himself. Yung triune God, sufficient na sila. Kahit wala yung tao, kahit wala yung world. Kahit wala yung universe. Hindi niya kailangan ng araw para magkaubigay sa kanya ng init o liwanag. He is the source of light. Siya yung nagsusustain sa araw para ang araw ay makapag-function. He doesn't need food. Amen. Hindi niya kailangan ng pagkain, hindi siya nagugutom, hindi siya napapagod, hindi siya inaantok. Yan po yung Diyos natin. Huwag nating aakalain na siya ay tao lang. Kaya hindi natin po pwedeng i-confine si God sa mga anumang image na nakikita natin sa ibabaw ng daigdig. Hindi niya kailangan ng kumot kasi ginigalaw siya. Hindi niya kailangan yung mga bagay na yon. Even our love and our worship, alam nyo ba mga kapatid, hindi kailangan ni God yung ating pagmamahal. Ang ibig kong sabihin ganito, baka ma-misinterpret nyo ako. Bagamat kinumand ni God sa Matthew, na you shall love the Lord your God. Diba sabi Shema Israel? Hear, O Israel, the Lord is your God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ang tanong ko, yun ba ay kinumand ni God para sa Kanya? Siya ba mabebenesyuhan doon? For His benefits ba, pag inibig natin siya? Or tayo ang makikinabang doon? Isipin niyo po yun. So yung ni-require ni God na mawala yung, kasi tayo, self-centered tayo eh. Because of our self-centeredness, puro sarili natin, nade-destroy tayo. Kaya, nais ng Panginoon na tumingin ka sa iyong Creator at ang buhay mo ay ibigay mo sa Kanya in obedience, sa Kanya mga salita, para mabuhay tayo, lumigaya tayo, at magtagumpay tayo. Iyon ang purpose ng commandment na yun. Hindi para yun sa Kanya. Actually, para yun sa atin. Kasi gusto nating lumigaya. Gusto natin maprolong ang buhay natin. Gusto natin na magtagumpay tayo, pati ating pamilya. Kaya kung gusto mo mangyari sa mga bagay na yun, learn to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Obey and keep His commandments. Learn from Him. Mabubuhay tayo ng matagal. Amen. Pero hindi na nangangahulugan na kapag na si God ay napaka-self-centered niya, kailangan niya ng attention nating lahat. Hindi po ganun ng Diyos. Sapagkat ang ating Diyos, ang triune God, is self-contained. Sufficient na sila sa bawat isa. Yung fullness ng love nang gagaling sa kanilang tatlo. Amen? Sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Self-sufficient. It doesn't need anything outside them. But the whole creation, kailangan siya para mag-exist, para, amen? Para ma-sustain. He created all things and sustained all things. And He doesn't need anything from His creation or for His existence. Tatandaan po natin, yan po ang ibig sabihin ng aseity of God. Or tinatawag na the self-contained God. God is totally self-sufficient. He is full of Himself.
Amen. Kaya nga, dyan nagkakalito, mga kapatid. Kaya ito maganda na maging malinaw ito sa ating mga lahat, mga kapatid. Kaya nga nabuo itong kantang ito eh. Ito, lagi natin ito kinakanta. You are God alone. Yung gumawa ng lyrics nito, naiintindihan niya yung doctrine ng aseity. Sabi nga doon, you are not a God created by human hands. You are not the God dependent on any mortal man. Amen? You are not a God in need of anything we can give. By your plan, that's just the way it is. Naiintindihan niya, kaya mahalaga, alam nyo, sa mga composer ng mga music, ng mga Christian music, mahalaga yung meron siyang tamang doktrina tungkol sa ating Diyos. So that yung kanyang pagkakaunawa sa Diyos, isusulat niya, gagawa niya ng kanta. Para magkaroon ng substance yung kanyang awitin na ipapakanta sa maraming mga Kristiyano. Okay. In contrast, by contrast, tayo na mga tao, tayo ay created na totally dependent tayo, una, sa ating Diyos na lumikha sa atin, na nagsusustain sa ating lahat at sa buong universe, at tayo, mga kapatid, ay dependent din sa ating fellow creatures. Amen? Kailangan natin yung araw, kailangan natin ang buwan, kailangan natin ang lupa, kailangan natin ang ulan, kailangan natin ang hangin, kailangan din natin yung mga hayop, kailangan din natin yung mga puno, yung mga gulay, kailangan natin lahat yan eh. Kailangan din natin yung ating mga fellow men para mabuhay tayo because no man is an island. Amen. Kailangan natin ang services ng bawat isa. Kailangan natin yung pagmamahal, affection ng bawat isa. Because God created us that way. Amen. We are dependent to one another. We are dependent sa lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus. Unlike our God, wala siyang pangangailangan. Amen? People need His fellow men for His existence. But God does not need anybody. He is full of Himself. Similarly, people need food and oxygen, fish need water. Diba? Ang isda, kailangan niya ng tubig. Ang puno, kailangan niya ng air and sun. And the earth needs the sun and the moon. Amen. There's nothing in the universe that is self-sustaining. Ito ang malaking problema natin kasi yung known universe sa atin ay nangangailangan na i-sustain. Kahit yung araw, alam nyo ba yung araw, alam ng mga scientists na merong day na mamamatay na siya. Marami ng mga araw ang nag-extinct. Merong law ang mga scientists na tinatawag na law of thermodynamics, na ang lahat ng bagay ay subject sa decay. Even the universe itself. Lahat nagbabago, subject sa change. Everything depends upon something else. At ang tawag dito, mga kapatid, yung dependence natin sa bawat isa, ang tawag po dyan ay correlativity. But God is not correlative sa kanyang creature. Ang correlativity ng ating Diyos ay nandoon sa loob ng triune God. Amen. But pertaining to His creation, God is totally independent. Yan po ang Diyos ng Biblia. Okay. Mag-ingat po kayo sa katagang ito sapagkat ito ay lumalaganap that even our own president ay nabiktima din ng ganitong kaisipan. God created us because He is lonely. Maririnig niyo ito sa isip sa ibang mga estudyante, sa ibang mga kaibigan nyo, ma-encounter nyo to. Na ganito kasi ang tinuro sa kanila. May mga nagpapakalat ng ganitong kaisipan na kaya daw ginawa ni God ang lahat ng bagay kasi nalulungkot siya. So God created us out of His need to express love and to provide an outlet for His love. Mag-ingat po tayo sa mga ganong kaisipan. This is a denial of God's aseity. Amen? Kasi kung magkakatotoo yan, if that is the case, so ibig sabihin, ang tao dependent siya sa kanyang creation. Yun po ang ibig sabihin nun. Then he is no longer able to rule
sovereignly because his every decision will be contingent upon that relationship. So, pwede na siyang i-manipulate ng tao. O, Diyos bigay mo kailangan ko kasi sinasamba kita. Kasi pag di kita sinasamba, kawawa ka naman. Malungkot ka. O, di ba? So, magiging subject siya sa manipulation ng tao. Hindi natin po pwedeng gawin yon. Kaya, huwag niyong iisipin mga kapatid na gano'n ang ating Diyos. Na para bang utang na loob ng Diyos yung pagdalo natin dito? Utang na loob ba ng Diyos yun? Ha? O tayo nangangailangan yung para sa atin yun? Nung kinuman ni God na do not forsake the assembly, para yun kanino? Kay God? Kasi nalulungkot si God pag hindi ka dumalo. God is full of Himself. He is sufficient. He exists even without us. Kaya wag niyong aakalain yung mga kapatid. Ang lahat ng ating ginagawa dito sa iglesia, yung ating pagdalo, yung ating pagbibigay ng kaloob, yung ating paglilingkod, lahat ng ito ay bilang pagsunod at pagkalima at pasasalamat sa Kanyang pagliligtas sa ating lahat. Dahil sa habag na ipinamalas niya sa ating lahat. Amen. In reality, God will still exist even if the heaven and earth passed away. Amen. So sabi po ng Psalms chapter 50, verse 7 to 13, I am God, your God. I will take no young bull out of your house, nor male goats outside your folds. For every beast of the forest is mine, sabi ng Panginoon. Siya ang nagmamayari ng lahat ng bagay. Yung ating property, kung ano man yung meron tayo, mga kapatid, kung ano man yung akala mong pinag-ipunan mo, si God na nagbigay sa inyo. Kanya yun. Lahat ng bagay sa mundong ito, pati yung hangin na sinisinghot natin, Kanya yun. Yung lupa na akala mo, nabili mo, Kanya yun. Kanya ang lahat ng bagay sa mundong ito. Amen. The cattle on a thousand hills, I know every bird of the mountains and everything that moves in the field is mine. Amen. Amen po ba? If I were hungry, sabi ng Panginoon, I would not tell you. Hindi naman tayo kailangan ng Panginoon. For the world is mine and all it contains. Maliwanag po ba? Amen? Kanya ang lahat ng bagay. In Him we live, we move, and have our being. Tandaan po natin yan. Kaya nga, sabi po ng Isaiah, kaya na nabinasa natin, ito po, sabi niya doon sa may hinighlight ko na kulay red, who has directed the Spirit of the Lord as His counselor has informed Him? Wala. With whom did He consult and give Him understanding? Wala. Wala pong sagot sa ganyan. Sapagkat ang Diyos ay Diyos, He exists. He is self-contained God. Amen. Kaya nga, the nations are like a drop from a bucket and are regarded as a speck of dust on the scales. Behold, He lifts up the island like a fine dust. Even Lebanon is not enough to burn, nor its beast enough for a burnt offering. Alam nyo, it was written upang tayo ay i-rebuke sa ating mga kapalaluan. Kasi dumarating yan sa puso ng tao na akala natin may utang na loob si God sa atin. Amen. Tatandaan po natin, yung ating pagkatao, pagbabay-ari niya, lahat ng meron sa atin, lahat ng belonging sa atin, pati mga pamilya natin, Kanya lahat yan. Tayo ang may utang sa Panginoon, tayo yung nangangailangan sa Kanya. All the nations are as nothing before Him. They are regarded Him as less than nothing and meaningless. Okay, let's proceed to our last topic. The immutability of our God. Importante ito. Isa rin ito, mga kapatid, na problema ng marami mga Kristiyano. Ano po bang ibig sabihin ng immutability?
Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, kasi ang Diyos natin, marami po siyang attributes. At isa ito sa mahalagang attributes ng ating Panginoon. It is the principle that God of the Bible does not change from eternity to eternity. Ang Diyos natin, hindi lang po siya eternal. He is unchangeable. At mahalaga po yung doctrine na ito tungkol po sa ating Diyos. The immutability ng ating Panginoon. That He is the same today as He was 1,000 years ago. Hindi nagbabago sa Kanya, ni walang slight ng difference. Ako nga kino-compare ko yung buhay ko, buhat nung nakakilala ko sa Panginoon, 1986, ngayon year 2000 na. Ang daming pagbabago. Nakita ko rin sa mga tao sa paligid ko, among Christians, even sa aking sarili, ang daming nagbago. Sa mga plans na inano ko, ang dami na nagbago. Sa aking mga paninindigan, ang dami na nagbago. Tayo ay patuloy nagbabago, samantalang ating Diyos is consistent siya thousands and thousands of years, hindi siya nagbabago. Mahalaga ito, mga kapatid, yung immutability ng ating Diyos na maintindihan ng bawat Kristiyano. God's nature does not change, nor does His character. Kung siya ay mapagmahal, kung siya ay compassionate God, kung siya ay talagang faithful, hindi po yun nagbabago thousands of years. Yung sinabi niya kila Abraham, yung mga pinangako niya kay Noah, parehas pa rin yun hanggang ngayon. Sa atin, napakatagal na yung 6,000 years. Amen po ba? 1,000 years pa nga lang sa atin. Ang haba-haba na sa atin. Kailan po na-discover ang Philippines? Yung panahon nga ng Kastila, pagkatagal-tagal na sa atin eh. Yung panahon na lang ng World War II, panahon ng mga Hapon, halos hindi na nga alam ng mga ng mga bata ngayon eh. Yung mga kanta nga natin noon, di ba? Hindi na alam ng mga young people noon. Di ba? Hindi na nila alam. Nagbabago ang mga panahon. Kami mismo nasaksihan ko yung pagbabago ng mga panahon. Pero si God, hindi nagbabago ang kanyang character, hindi nagbabago ang kanyang attributes, yung kanyang mga purposes, intact pa rin kahit tumatakbo ang mga panahon. At lalo na yung kanyang law, yung kanyang mga commandments, hindi nagbabago. Okay? At dito, mga kapatid, nagkaroon ng marami mga problema. Kaya mahalaga po itong mga verses na ito. For I, the Lord, do not change. Sinabi yan sa Malakay. That is the doctrine of immutability ng ating Diyos, the God of the Bible. Kita mo, kaya nga ang Panginoong Yesus is God eh. Kasi ito po ay katangian ng Diyos. At ito ay na-claim doon sa may Hebrews chapter 13 verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. This is attribute of God. Amen. Okay. Tatandaan po natin, mga kapatid. Sa mundong ito, sa lahat ng bagay sa ating existence, na-witness natin ang dalawang bagay na hindi nagbabago. God and His Word. Pag pinag-usapan po natin God, we are talking about Triune God. Ang Triune God ay hindi nagbabago. And even His Word, ang Panginoong Yesus, yung mga written words na ibinigay sa atin, yung kanyang mga laws, hindi po ito nagbabago. They remain. God and His Word cannot be separated from one another. Hindi po pwedeng niwala ka kay God tapos hindi mo na paniwalaan yung kanyang mga salita. Hindi po pwedeng ganon. Sapagkat ugali ng mga tao na i-chop-chop ang ating Panginoon. I-strip yung kanyang mga attributes sa Kanya. So if you believe in the God of the Bible, you have to believe that God, according to His testimony, He does not change. Yun po'y patotoo niya sa kanyang sarili. Revelation niya ng kanyang sarili. And we have to accept that truth, that reality. Amen? Kaya gaya na sinasabi sa may John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yan po
ang hindi nagbabago, ang Diyos at ang kanyang salita. Kaya nga, ang salita ng Panginoon mapapananaligan. Kita nyo, hindi nyo napapansin lahat ng mga textbooks, anumang kurso yan, accounting. Ako nga sa accounting, na witness ko ilang beses nang na-revise yung aming mga libro. Magpahanggang ngayon, patuloy na nare-revise yung libro ng medicine, yung libro ng law. Samantala, ang salita ng Panginoon hindi nagbabago. Eternal. Sa lahat ng henerasyon, maging modern man, maging high-tech man yung panahon, intact pa rin ang salita ng Panginoon. Hindi siya nagiging obsolete. Kaya nga yung batas na sinabi ng Panginoong Diyos na may Leviticus na hindi po pwedeng magsama yung lalaki sa lalaki o babae sa babae, it is abominable to God, hindi po yun nagbabago, intact po yun magpahanggang ngayon. Yung sinabi ni God kay Moses na honor thy father and thy mother, hindi po yun nagbabago magpahanggang ngayon kahit na ngayon, moderno na ang panahon. Hindi po nagbabago ang batas at mga commands ng Panginoon. Hindi po nagbabago yung kalalagayan na sinabi ng Panginoon, wives, submit to your own husbands. Hindi po yung nagbabago. Lahat ng iyon ay necessary para sa ikaliligaya ng ating buhay. That is the doctrine of immutability. Ang Diyos nating sinasamba ay hindi nagbabago. Tayo lang ang nagbabago. Amen po ba? In contrast, ang tao ay laging nagbabago pati moods natin. Amen? Yung mga prinsipyo na tinatayuan mo noon, tignan mo ngayon, i-compare mo ngayon, iba na. Yung mga promises mo noon, iba na ngayon. I-evaluate mo sarili mo. Amen? Yung emotion mo, nako, pabago-bago, fluctuating, parang roller coaster. Parang presyo ng gasolina, tataas, bababa, tataas, bababa. Amen? Our goodness are deeply affected by our unpredictability. Alam mo, napaka-unpredictable natin. Kaya nga hindi mo po pwedeng pagkatiwalaan yung tao. Yung mga kanta na mga ginawa ng mga bakata, kanta lang yun. Di ba? Maraming kanta yung mga makakata. Ayoko nang kumanta kasi ma-discover ako. Pero lahat yun, ang tao in totality, ang tao is unpredictable kasi nag-subject siya sa change. Nagbabago siya. Yung kanyang promise, nagbabago yan. Amen. Para lang makita natin yung distinction ng creature sa creator. Every aspect of man is subject to change. His physical, emotional, social, mental, moral, spiritual, every faculty of our being is subject to change. And we have to understand this, mga kapatid. Kaya nga, ang tanging hope lamang natin for permanence ay ang Panginoong Jesucristo, the hope of glory. Everything in this universe is subject to change. From galaxies to the depths of the sea. Alam niyo ba mga kapatid, discover ng mga scientists na ang universe is expanding? O, di ba? Amazing yun. From the largest creatures down to the smallest object, both visible and invisible, are all subject to change. All creatures change. But it does not evolve. Iba po yung evolution sa nag-change. Amen. Hindi porke tumaba yung tao noon, balingkinitan ka, at ngayon, mataba ka na, it doesn't mean na nag-evolve ka. Tumaba ka lang. Amen. Kung ikaw dati kang maitim, tapos pumuti ka, nagbago, pero hindi na nangulugan nag-evolve ka, nag-glutatayon ka lang. Amen. The very fabric of which this world or this universe is made is ever passing away. Yan po, ang tawag po dyan sa may science is law of thermodynamics. Magpakulo ka ng tubig, ilagay mo sa tasa, after a few minutes, malamig na yan. Magpapintura ka ng bahay, after several years, makikita mo, faded na uli.
Amen? Magpagupit ka, magpa-hairstyle ka pa, may mga cuttings pang, special cuttings dyan. Pagklipas lamang nilang araw, balik na ulit sa dati. Amen. Kaya nga sabi ng Psalms 102, I say, O my God, do not take me away in the midst of my days, for your years are throughout all generations. Of old you founded the earth, and the heavens are the work of your hands. Even they will perish, but you endure. And all of them will wear out like a garment. Like clothing, you will change them, and they will be changed. But you are the same, and your years will not come to an end. Amen? Our God is eternal and unchangeable. Yan po ang isang maganda na katotohanan tungkol sa ating Diyos. Hindi siya nagbabago. And because of God's mutability, the children of your servants will continue. Dahil nagpapatuloy ang Panginoon, nangako siya eh. Diba? Naiingatan niya, ipoprolong niya ang iyong generation. Eh kung hindi immutable ang Panginoong Diyos, paano na mangyayari sa promise na yon? But because our God is unchangeable, the children of your servants will continue, and their descendants will be established before you. Amen. Ano kaya kung nangako ang Diyos na pupunta tayo ng langit, tapos nagbago ang Diyos kalaunan? Ay, ayoko na kay sister kasi siya eh. Di ba? Ang Diyos hindi ganon, hindi siya nagbabago. Kaya mayroon tayong hope. Amen. Kaya nga, bakit importante ang doctrine na ito ng immutability? Na maunawaan natin na ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Hindi lamang siya eternal. Siya ay hindi nagbabago magpakailanpaman. Bakit po mahalaga ito? Sapagkat, mga kapatid, the immutability of our God is important because it assures us of the stability and perpetuity of the world and the future of the universe. Hindi siya yung katulad ng Diyos ng deist. Yung mga deist, ganito, naniniwala sila na merong Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaya lang, hindi na nila alam kung anong kalagayan ng Diyos na yon. Either na patay na yung Diyos na yon or inabandon niya na yung creation niya. Yun po ang deist. Paano kaya kung ang Diyos natin ganon? Ang Diyos ng Biblia. Amen. Ang Diyos natin. Kaya nga meron tayong hope. Stable ang ating future. Stable ang ating faith. Yung ating hope sa Kanya dahil ang Diyos natin ay hindi nagbabago. In this restless and uncertain time, this truth brings comfort, stability, and security to those who trust in Him and His Word, which promises salvation in His Son. Kaya nga inaasahan natin yung resurrection day na magaganap yun eh. Amen. What if kung si God nagbabago? Nangako siya na bubuhayin niya ulit tayo muli. Nangako siya na muling babalik yung kanyang anak tapos hindi pala matutuloy yun kasi nagbago isip niya. Amen. What will happen if God's words are not stable? If God's words are not stable, if He were subject to moods tulad natin, and change His mind from time to time tulad natin, then we could not rely on anything He promised us. Amen? Kunyari, ikaw, pinangakuan mo yung anak ng kumare mo, akong paparal sa'yo. Tapos, nung tumira sa'yo, minakita kang hindi maganda, nagbago na ang plano mo, ay, hindi pala maganda pala ugali niyan, hindi ko na siya pag-aaralin. Ganyan tayo, nagbabago tayo eh. What if kung si God ganon? Nakadepende sa attitude natin, eh tayo marami tayong mga attitude na hindi pa tama hanggang ngayon eh. Paano kung si God kaya, no? Doon niya i-base yung kanyang, Kaya nga tama yung sabi ng Psalms 103. He does not keep records of wrong. Amen. Kasi kung nagkikip si God ng records of wrong, panigurado, patay na tayo. Amen.
If God's law has a fluctuating validity, then so might His promises. Amen? Kaya nga ang law ng Panginoon is consistent, mga kapatid. Hindi po pwede na effective lang yung law sa ganitong era tulad ng doctrine ng dispensationalist. Na ang law ng Panginoon ay para lang sa ganitong era, tapos yung nagbago uli ang Diyos ng dealing sa atin ngayon ay panahon na tayo ng grace. Pabago-bago yun. Actually, yan ang baseline ng doctrine ng dispensationalism. Nagbabago-bago ang Diyos ng dealing niya sa kanyang creature. Iba ang dealing niya kay Eva at Adan. Iba ang dealing niya kay Noah. Iba ang dealing niya kay Abraham. Iba ang dealing niya kay Moses. Iba ang dealing niya sa atin ngayon. At iba ang dealing niya pagbabalik ng Panginoong Yesus. Iba-iba. Yan po ang seven dispensation. Kaya delikadong teachings yan. Sisirain niya yung doctrine of God's immutability. Amen. Our God is the same. Yesterday, today, and tomorrow. Because sabi sa may Malakay, I am the Lord, I do not change. Amen. So, ibig sabihin, yung kanyang salita from the very beginning, kila Eva at Adan, dire-diretso yan, one word yan, patungo sa isang direksyon ng lahat ng kasaysayan, papatungo sa establishment ng kanyang kingdom. Yun po ang mangyayari. Sapagkat iyon ang mga salita ng Panginoon sa kanyang mga propeta. At ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen. If we say that the commandment given by God in the Old Testament is no longer a standard of righteousness and justice for today, then we can equally participate that a promise of salvation given by God in the New Testament will in some future day no longer be a permanent guarantee of His favor toward us. Amen. Oh, mahirap yun, ano? Kaya nga, mahalaga sa mga Kristiyano ang naiintindihan niya yung doctrine ng God's immutability. Amen. So, understanding God's immutability establishes our faith and enables us to depend upon God. Kaya nga, yung hope, kaya nga, ang pagkakasabi sa may 2 Peter, we are born in a living hope. 1 Peter pala. We are born in a living hope. Yun po yung maganda doon. Buhay yung pag-asa mo kasi yung pag-asa mo nakaangkla sa kanyang mga pangako. Ang Diyos hindi nagbabago. Kaya may aasahan tayo. Amen. The unchanging promise of God and His Word is the source of our hope for eternal life. Amen. A living hope such as this provides a sure and steadfast anchor for the soul in this turbulent world. Ang mundo nagbabago. Maraming bagay na dumarating, mga bagong mga sakit, mga bagong mga digmaan, mga bagong Napaka-unstable ng mundong ito. Pero pag naniniwala ka sa Diyos na hindi nagbabago, nakaangkla yung kaluluwa mo sa Kanya mga salita. Ano man ang makita natin sa ibabaw ng daigdig. Amen. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 10, verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Amen po ba? So purihin po ang Panginoon. Nawa, mga kapatid, may natutunan tayong mahalagang bagay sa umagang ito. May the Lord bless you all at nawa tayo ay patuloy na mag-increase sa knowledge sa Kanya upang tayo ay makapaglingkod sa Kanya ng buong lakas, buong isip at buong kaluluwa. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa pagpapakilala mo sa amin. Kung hindi mo kami kinahabagan, kung hindi mo ibinigay ang Espiritu Santo sa amin, by no means, na mauunawaan namin ang mga katotohanan ito tungkol sa iyo, Ama. At dahil sa iyo mga katotohanan, Panginoon, kami, O Lord God, ay makakaasa ng isang maliwanag na kinabukasan
sapagkat ang Diyos na aming sinasamba, ang Diyos ng Biblia, ay hindi lamang eternal God, but the God who never change. Thank you, Father God, sa iyong napakalawak na mercy and understanding sa amin na mga creatures mo, na kami, Panginoon, ay subject sa change. Sa lahat, every faculty ng aming being, kami ay nagbabago, pero ikaw, O Lord, ay consistent sa iyong pagmamahal. Kaya nga, Lord, ang testimony ng Biblia patungkol sa iyo, you are a faithful God. You do not change. Your mercy and your compassion, yung sinabi mo kila Moses noon, magpahanggang ngayon, kahit na ilang libong taon na nakalipas, O Lord God. Ngayon, almost 4,500 years na ang nakalipas, and yet, O Lord God, ang lahat ng salitang iyon is remain intact. Mapananaligan, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Lord, nawa ang katotohanan ito ay manatili sa puso ng iyong mga anak so that we may fear you for the rest of our lives. That we may teach our children concerning you, kung sino yung Diyos na aming pinaglilingkuran at sinasamba. Lord, that your name, Lord, ay makikilala ka ng aming mga anak at mga susunod pang mga henerasyon. That you are the immutable God. Hindi ka nagbabago kailanman. Lord, this is our prayer. In Jesus' name, amen.